Do you feel the vibes? Sa totoo lang po, yung message na po to, hindi po talaga ito talaga yung nagawa ko. Pero nung kasi di ba meron po tayong mga sinusulat na every Sunday, sinusulat natin yung bawat pastor na nagsasalita po dito. Sinusulat natin. Nagbuklat ako ng mga sinusulat ko every Sunday. Tapos yung nakita ko, lahat ng mga pinipreach ni Pastor Ruben, ang lagi tanong, why we are here? Nakaapat yata siyang Sunday na yun yung lagi niyang tanong, why we are here? Bakit nga ba tayo nandito? Nung nabasa ko yun, tinanong ko yung sarili ko. Sabi ko, Lord, bakit nga ba? Bakit nga ba ako napunta sa church? Naniniwala po kasi ako at nananampalataya na hindi lang sila hanggang dyan eh. Dahil dyan po ako nagmula eh. Parang dyan tayo galing sa children, hanggang sa tumandahan ng tumanda, at gino-grow, minamature ng Panginoon. Nagtanong din ako, sabi ko, Lord, ano nga ba yung tunay na pagsamba sa'yo? Sige, tanong po natin sa sarili natin. Ano nga ba yung true worship sa ating Panginoon? Naisip ko, biglang pumasok sa akin, nung tinanong ko sa sarili ko na, ano nga ba yung true worship? Sabi ko, Lord, ang true worship, sa palagay ko, sa akin, nagpupuri ka, umaawit ka, na kung ano yung ginagawa natin, literal, every Sunday. Pero sabi ng Lord, hindi. Hindi lang pala doon, natatapos yon yung true worship. Sabi doon, nung sinearch ko yung worship, sabi dyan ay, based on Google, worship is more than a song, a prayer, and raising your hands. Ibig sabihin, higit pa sa pag-awit natin, pagsayaw natin, pagtaas natin ng mga kamay, ang worship. It is much deeper. Worship is a response. Kung babasahin po natin, mayroon po ditong story sa 1 Samuel. Kilala niyo po si Hannah? Si Hannah po ay anak ni Ate Eds. Hindi po. Si Hannah po ay yung nandito po sa salita ng Lord. Si Hannah po ay may asawa, na ang asawa niya ay si Elkanah. At siya po ay baog or sinara ni Lord yung fertile niya. Parang yung sinapupunan niya. Para hindi, bata. Para hindi siya magkaanak. Sa kabila nun, na-experience niya, kasi dalawa silang asawa ni Elkanah. Yung isang asawa ni Elkanah ay nagkakaanak. May dalawang anak. So siya, kung tayo, di ba, kung titignan natin kapag tayo ay baog, parang tingnan natin sarili natin, wala tayong kwenta, wala tayong silbi kapag hindi ka nagkakaanak. Kasi hindi mo mabibigyan ng pamilya yung asawa mo. Amen? Pero sa kabila nun, na na-experience niya na, lagi pa yon doon kasi sa panahon nila, lagi silang naghahandog, nagsaserve sa Panginoon. At yung binibigay, for example, kapag tayo ay may trabaho, naglalaan tayo sa Panginoon. Elkanah, ang ginawa niya, ganun yung pag-serve niya sa Panginoon, yung covenant niya sa ating Panginoon na magbibigay siya taon-taon at yung binibigay niya para kay Hannah ay sobra-sobra. Ganun kapalad si Hannah na merong asawa na maintindihin, na sinusuportahan siya sa lahat ng panahon, na kahit hindi siya magkaanak. So yun yung sitwasyon ni Hannah. Tapos lagi pa siyang kinukutya o pinagtatawanan ng isang asawa ni Elkanah na kesyo hindi siya mag-anak, hindi mo kayang bigyan sa Elkanah ng mga anak. Hanggang sa dumating na sobra na siyang, yung naawa na siya sa sarili niya, umiyak siya sa Lord.
Nilihod niya sa Panginoon. Naalala ko yung, kung nakikita niyo po sa social media, yung story ni Alex Gonzaga, na ilang beses siya na nahulugan, tapos ginawa niya, nakunan. Ilang beses na siya ilang beses niya nang tinatry. Tapos, ang nangyari, marami na siyang ginawa para lang mabuntis siya. Na-realize niya, yung sana yung Tony Talks, kung mapapanood niyo po, na-realize po ni Alex na, bakit ko ba kasi pinipressure si Lord? Amen? Kasi parang tayo, di ba, kapag meron tayong gusto, pinipressure natin si Lord na, Lord, bigay mo na tayo ngayon, bigay mo na ngayon. Tapos, na-realize na, bakit ko nga ba pinipressure ang Lord? Kasi naniniwala po ako, meron tayong iba't ibang panahon. Bakit natin kailangan i-pressure ang Lord? Na minsan akala natin, na kapag gusto natin, gusto rin ng Lord para sa atin. Pero hindi po. At madalas, yung gusto natin, saliwa yun sa gusto ng Panginoon. Kaya una, sabi ng Lord doon, di ba, nag-pray si Hannah. Lumuhod talaga siya sa Lord. Umiiyak siya. Kung babasahin po natin yung 1 Samuel, yung iyak ni Hannah, na bumubuka yung bibig, pero walang naririnig na boses. At pagkamalan pa nga siyang parang lasing nun. Kasi iyak siya ng iyak, tapos wala namang boses na naririnig, pero parang bumubuka yung bibig niya. Ganun siya lumuhod o lumapit, nag-surrender sa Panginoon. Bayan natin sabi ito, Panginoon, tignan po ninyo aking hirap. Kasi parang inanuhan na siya na parang naawa na siya sa sarili niya, di na ako magkaanak, di ko mabigyan yung asawa ko ng baby. Lumuhod siya sa Panginoon. Ano yung tinuturo ng Lord sa kwentong to? Sa kabila ng pagdadaanan mo, hindi ka ma-stop doon. Hindi ka titigil doon. At huwag mong hahayaan na maging hindrance yon para hindi ka sumamba sa Panginoon. Hindi ka lumapit sa Panginoon. Sabi nga ng isang pastora, ano nga ba yung the best worship? Kailan ba yung the best worship? Kailan ba yung, saan ba yung the best worship? Alam niyo po kung ano? Sa akin po, honestly, yung the best worship na nabibigay mo sa Panginoon, kapag nasa panahon tayo na meron tayong pagsubok. Amen? Nasa panahon na hindi mo na alam kung saan ka lalapit, kung sino na yung kakampi mo, yun yung the best worship. Kasi naluluhod mo sa Lord. Nahihiyak mo sa Lord. Nagiging buo ka. At dun sa story, sabi ng Lord, there is power in worship that can cause God to move any obstacle that is in the way or in your way. Amen. Nang pagsamba natin sa Panginoon, may yung kapangyarihan na yun ay kaya paggalawin ng Lord, anumang obstacle, anumang pagsubok, anumang problema, kayang-kaya yan. Alisin ng Panginoon. Kayang-kaya yan i-move ng Lord. Amen. At ang pinakauna, ang true worship ay sabi ng Lord, God wants you. Ialay natin ang buhay natin sa Panginoon. Akala kasi kapag, nag-worship naman or naglilingkod naman yung mama ko, kasi sumama na lang. Okay, si Pastor, nag-worship naman si Pastor, okay na yun kasi Pastor naman natin siya. Pero hindi po. Sabi ng Lord, ikaw mismo.
Bakit kaya? Bakit kaya sinasabi ng Lord na, ikaw ang gusto ko? Yan yung true worship. Yan yung tunay na pagsamba. Amen? Kaya minsan, no, kapag tayo, akala natin, kapag pumunta tayo sa church every Sunday, yun na yung true worship. Akala po natin na kapag tayo ay nakatugtog, meron na tayong talento, yun na yung true worship. Sabi nga dun, di ba? It's not about the song. Kapag nawala to, kayang-kaya mo mag-worship sa Lord. Nawala yung mga song o yung mga instrument, kaya mong mag-worship sa Lord. It's not about the worship or the song. O yung awit na inaawit natin. Ang sabi ng Lord, huwag tayo dumepende. Amen. Kundi saan tayo dedepende? Sa Panginoon. Kaya sabi ng Lord, lagi niyang sinasabi na, gusto ko ikaw, anak. Kasi pagpunta mo dito, kalahati ka lang eh. Eh, ang gusto ng Lord, buo. Buong ikaw. Walang nakatago. Walang kalahati. Kundi buong ikaw. Yun yung true worship sa Panginoon. Di ba tayo po, kapag tayo ay nagtrabaho, yung buong oras natin, panahon, inaalay natin dun sa trabaho natin para hindi tayo mawalan ng trabaho. Ganon ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kung tutusin nga po, sabi ko sa sarili ko, Lord, kahit wala pala akong trabaho, basta nasa sayo ako, okay ako. Dahil sabi ng Lord, ang tunay na mayaman ay merong Diyos sa buhay. Amen. Amen. Di natin, sige, sabihin natin na kailangan natin yung trabaho. Pero hindi siya essential na talagang kailangan mo mag-pursue para magtrabaho. Kung yan yung makakahadlang para sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya every time po na kapag tayo ay maghahanap ng trabaho ay papasok tayo sa isang trabaho, lagi natin prayer, hindi ako mawawala sa Panginoon. Dahil alam niyo po, mahirap ang wala sa Panginoon. Kahit isang Sunday lang po, na hindi ka mag-church, lahat na yata ng araw mo sablay. Hindi mo na alam kung ano yung pupuntahan mo, hindi mo alam kung ano yung sagot dun sa problema na meron ka. Kasi hindi ka lumapit sa Panginoon. Amen. Gusto ng Lord buo eh. Ikaw mismo. Kaya natutuwa po ako kasi akala ko nabigay ko na yung the best worship sa Lord. Pero may mas higit pa pala doon na maibibigay mo the best worship sa Panginoon. Kala ko kasi, Lord, yun na yung the best kasi nakatayo na tayo dito, nagpapagamit na tayo, pero hindi pa pala. At dumating yung panahon na binigyan kami ng pagkakataon na makapag-share, makapagbahagi doon sa patay, na sobra, kung titignan po natin, kung titignan ko, honestly, hindi ko kaya. Why? Kasi yung sa sarili ko, yung sasabihin nila, yung iniisip ko, yung sasabihin ng ibang tao. Yun ako. Pero sabi ng Lord, eto si Lord, kaya mo yan, anak. Tayo, hindi natin kaya. Pero dahil sa tulong ng Lord, kaya mo yan, anak. Anong kinalimutan mo? Kinalimutan mo yung sarili mo. Amen. Kasi sabi ng Lord, if you want to follow God, deny yourself. Ano yung dineny? Yung sarili natin. Ano yung sarili natin? Na tayo kapag nahihiya, iniisip natin yung ibang tao, yung sasabihin ng ibang tao, dahil nagpupuri at naglilingkod ka sa Panginoon, tumataas ka ng mga kamay, naglilingkod ka sa Panginoon, iniisip mo, ikakahiya ka ng ibang tao. Pero kapag ikaw ay tunay na lingkod ng Panginoon, kakalimutan mo yan. Sinong mo? Ang Lord.
Amen. Kaya sabi ng Lord sa Romans 12 verse 2, ay verse 1, sabi niya doon, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. At kalugod-lugod sa Diyos. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat o tunay na pagsamba natin sa ating Panginoon. Ano daw po ang tunay na pagsamba? Ialay natin ang ating mga sarili para sa ating Diyos na buhay. Anumang obstacle, anumang problema na pagdadaanan mo, ialay mo ang buhay para sa Panginoon. Yun ang tunay na pagsamba sa ating Diyos na buhay. Kaya kung akala po natin ay may mga bagay tayo na hindi natin kayang gawin, sa Panginoon wala pong imposible. Magugulat ka na lang, hala Lord, nagawa ko yun? Kaya nandun po kami sa patay, sabi ko, parang hindi ako yun. Sabi ko, hindi ako yun, Lord. Kasi hindi ako yun eh. Hindi ako ganon. Hindi ganon yung character ko. Pero dahil sa Lord, sa tulong ng Lord, nagagawa na. Amen. Kaya kayang-kaya ng Lord. Kung sa mga oras na to, meron ka pang, or meron pang humahad lang sa'yo, para hindi ka mag-step forward sa Panginoon. Kasi akala ko po hanggang dyan lang ako eh. Na nakaupo tayo, nakakala natin, Lord, okay na yun. Kasi nakakapag-church naman tayo eh. Okay na yun, Lord. Nakakapag-dance naman ako. Umaawit naman ako sa'yo. Okay na yun. Pero sabi pala ng Lord, hindi lang yan yung kaloob ko para sa'yo. Kaya mga kapatid, sabi ng Lord, hindi lang tayo hanggang dito. Lalabas tayo at gagamitin tayo ng Panginoon. Amen. Hindi pa man ngayon, pero alam ko na hindi natin yung alam, magugulat na lang tayo. Ginagamit na tayo ng Lord. Amen. Kaya kung meron pumipigil sa'yo para mag-step forward, alisin natin yun. Dahil sabi ng Lord, deny yourself eh. Kalimutan mo yung sarili mo. Kapag naglilingkod ka sa Lord, dapat wala dyan nakaharang, kundi ang Lord lang. Huwag mo mahayaan yung self-pity na kumbaga parang hindi ka husgahan ng ibang tao. Dapat wala tayong maririnig sa ibang tao. Alisin natin yun. Kundi palitan natin si Lord sa atin. Dahil naniniwala po ko, kapag si Lord yung nasa unahan natin, lahat magpa-follow. Amen. Lahat yun. Lahat ng blessing, lahat ng promise ng Lord, makikita mo na. Nakakala mo hanggang dito ka lang, pero may ibibigay pa ang Lord para sa'yo. Pangalawa, sabi ng Lord, God wants us to worship Him in spirit and in truth. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay espiritu at katotohanan lamang. So, titignan po natin dito sa mundo, or sa sa nakikita natin sa sanlibutan, talagang marami ka ng maririnig ng mga religion, marami ka ng mga maririnig na mga pastors na naghahayag ng salita, at madalas pa doon ay mga false prophet. Okay? Sabi ng Lord, hindi ka dapat sumamba dun sa flesh or dun sa mga nakikita natin. Kundi ang gusto ng Lord, sumamba ka sa spirit and in truth. Kung tatanungin natin, paano ba yun? Yung spirit and in truth. Amen. Dun sa John 4, verse 23 to 24,
Ito yung binigay ng Lord. Siyang kausap dito yung Samaritan na nasa balon na kumukuha ng water. Napasok niya to dahil sinabi nung, kasi kilala tayo ng Lord eh. Nagulat pa nga yung babaeng Samaritana na kilala ko nito. Diba? Nagulat siya, nakilala siya. Meron doon, sabi kasi nung babae, Hudyo na sumasamba sa Jerusalem. Yun yung point doon, na bakit niya nasabi na kailangan sumamba tayo sa spirit and truth. Kaya sabi ng Lord, anuman yung mga religion na lalabas, anumang mga ribulto na yan, anuman yung mga pastors na lalabas, ang sasambahin lang natin ay ang Diyos na buhay. Amen. Kaya sabi ng Lord, subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Lord. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At tayo po yun, na sumasamba sa Diyos, na dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Okay? Kasi minsan no, parang nag-go na lang tayo sa flow na, ay nag-worship sila, worship na rin tayo. Ay kumakanta sila, kanta tayo. Ay tumataas sila ng kamay, taas tayo ng kamay. Pero ang gusto ng Lord, sumamba tayo sa Spirit and in truth. Nakakatuwa nga kasi every time na kapag nag-share tayo ng Word of God, sino ang dapat nating itaas? Ang Panginoon. Lagi yung naririnig mo, wala po kaming ibang tinataas, kundi ang Panginoong Jesus. Walang religion, walang mga churches, ba't ibang mga churches, kung tutusin, ang dami ng mga churches, no? Na nagtatayo-tayuan. Pero ang sabi ng Lord, sa Spirit and in truth lang tayo sasamba. Hindi yung religion, hindi ko ano yung mga churches na pinagsasamahan natin, or mga organization na sinasalihan natin, hindi po yun. Ang tunay na pagsamba sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan lang po. Pangatlo, sabi ng Lord, Ciao. God wants us to worship Him through how good He is. Amen. Sabi ng Lord, gusto ng Lord, purihin at sambahin natin siya sa pamamagitan na kung paano siya naging mabuti sa atin. Kasi naniniwala po ako kung paano tayo mag-worship, doon nakikita yung kapangyarihan ng Lord. Amen. Kaya kapag ikaw ay matamlay, yung worship mo ay ganyan lang. Yan yung ganyan kabuti ang Diyos para sa'yo. Ganyan lang ba? Kung titignan nga natin, di ba, sa mga banda, yung mga concert, nagaganon pa sila. Taas-taas pa sila, di ba? Tapos nagaganon-ganon pa sila. How more na tayo na lingkod ng Lord, mas kaya natin yun gawin. Amen. Dahil ang Lord, kumikilos sa buhay natin. Maniniwala nga po tayo, no? Kahit meron tayong pagsubok, yung worship natin mas the best pa. Tatalon-talon-talon ka pa dyan. Mag-worship ka talaga sa Panginoon. Dahil yun yung gusto ng Lord. Amen. Dahil naniniwala po ko, yung worship na the best, kayang makapagpaalis ni Satan. Kaya nating alisin si Satan sa pamagitan ng the best worship natin. Amen. Sabi nga doon, kapag tayo ay nag-worship ng mas malakas, bini-voice out natin, kayang-kaya mong paalisin ang demonyo, ang kaaway.
Naniniwala po kayo doon? Kayang-kaya yun. Kapag tayo nga po ay nanalangin, kayang-kaya yun alisin ng panalangin na malakas at the best sa Panginoon. Sa paanong paraan? Sabi nga po, di ba, kapag tayo ay, lalo na, nararanasan natin yan kapag malapit na yung Sunday, nandiyan na yung katamaran, nandiyan na yung maraming gawain sa bahay, marami ng dahilan. Amen? Pero kapag nanalangin ka sa Panginoon, kayang-kaya yung alisin ng Panginoon. Dahil sabi ng Lord, diba, dapat unahin natin siya. Amen. Seek ye first the kingdom of God. Amen. Unahin natin ng Panginoon. Priority dapat natin ng Panginoon. Amen. Kung tayo ay binibless, simula Monday hanggang Friday, dapat mas lalo nating i-bless, ipakita sa Panginoon na binibless tayo ng Lord. Na tunay tayong binibless ng Lord. Dapat hindi tayo tamlay-tamlay. Kaya nga dun sa kanta, di ba? Sabi ng Lord, yung mga anak ng Lord, ano yung secret? Babad sa presensya. Amen. Babad salita ng Panginoon. Sabi nga doon ng isang pastor, kung tayo ay matagal nang naglilingkod or sumasamba sa Lord, matagal na tayong nag-a-attend ng every Sunday, dapat lahat ng gawain maatinan natin. Lalo na po yung prayer meeting. Dapat inaatinan natin. Yung prayer meeting, kung wala tayong ginagawa sa bahay, dapat inaatinan natin. Why? Kasi sabi doon, kapag every Sunday, about yun sa evangelism. Okay? Tapos yung mga dadaan o yung mga prayer meeting, nire-ready tayo ng Lord. Yung mga bagay na hindi natin napag-uusapan every Sunday, din yung napag-uusapan sa Friday. Amen? Kaya nakakatuwa kapag Friday, nagsishare ka eh. Nagsisharing kayo, napag-pray mo yung mga dapat ipag-pray. Yun yung mahalaga. Akala kasi natin, ay, dagdag na naman yan sa sa oras ko. Dagdag na naman yan sa araw ko. Pero sabi ng Lord, importante na unahin at priority natin ang Diyos. Amen. Ano man yung ginagawa mo, may trabaho ka man, unahin mo ang Lord. Maranasan mo yan kapag, ako, ranas na ranas ko yan. Kasi every Monday to Thursday, talaga glory to God. Kasi nilagay talaga ng Lord yung pasok ko, Monday hanggang Friday. Tapos Friday, ay hanggang Thursday. Tapos Friday, sa church. Friday to Sunday, sa church na. Sa Lord na. Sa Panginoon na yung oras natin. Nakakatuwa kasi yung oras na pasok ko, simula 7 hanggang 7 o'clock ng gabi. Sabi ko, Lord, kapag wala ang Lord, kung wala ka sa akin, madidrain ako eh. Mapapagod ako physical. Si Mama, nararanasan niya yan. Kapag, yung nakikita ko yung pagod, kung si Mama nga nasa bahay, napapagod siya. Paano pa kaya tayo nagtatrabaho? Diba? Nararanasan natin yan yung pagod, yung parang madidrain ka talaga, tapos yung physical, na parang gusto mo pag uwi mo ay hihiga ka na lang. Pero sabi ng Lord, seek ye first. Unahin mo ang Lord. Kasi naniniwala ko, kapag inuna mo ng Lord, mawawala yung pagod mo. Parang hindi ka nagtrabaho ng buong maghapon. Amen? Kasi parang, sabi ko, Lord, pagod ako sa school. Napapagod ako sa school kasi kailangan, lagi kami nakatayo, tapos may CCTV yun. Kapag umupo ka, inu-mention ka na kagad sa GC. Oh, Miss Cabresa, bakit po pa-upo-upo? Bakit po pa cellphone? Ganun nakikita nila. So, dapat, hindi ka mag-cellphone, hindi ka rin uupo. Ganon. Noong una, yung mga unang araw na pasok ko doon, talagang ang sakit ng dito ko. Sobra yung parang gusto mo na, yung nilata ka na lang talaga kasi pagod ka na. Pero kapag nandun ng Lord, kapag naniniwala ka na kasama mo ang Lord, lahat ng yun mawawala eh. Kapag nga tayo, di ba, naglalaba, pero hindi na ako naglalaba kasi hindi na ako nakakapaglaba kasi si Mama. Sige na, Mama, yan, hanggang sa tatapusin niya na yung labada.
So kapag meron tayong ginagawa, kapag inuuna natin si Lord, sa paanong paraan? Kahit yung magpatugtog ka lang, tapos yung, syempre tayo lang mag-isa na ginagawa natin yung mga bagay, kinakausap mo ang Lord. Tapos nagugulat ka na lang, tapos na yung gawain mo, na hindi ka napapagod. Ganun mag-comfort ang Lord sa mga anak niya. Kasi sa totoo lang, tao tayo eh. Natural yun na mapagod tayo. Pero kapag tayo naniwala sa Lord, kapag tayo ay sumamba sa Panginoon, amen, kapag tayo ay pinuri natin ang Panginoon sa pamamagitan na kung paano siya naging mabuti sa atin, nagiging instrument din tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen. Parang mas na-encourage sila. Lalo na kapag nakikita natin si Pastor Robel. Amen. Ganun kabuti ang Diyos sa buhay ni Pastor Robel. Amen. Kapag may nakakita sa kanya na ibang tao, ay ganun pala yung Diyos sa pinaglilingkuran ni Pastor Robel. Na kahit meron siyang pinagdadaanan o anong sitwasyon niya, naglilingkod siya, lumalakas siya sa Panginoon. Amen. Nagiging instrument tayo ng Lord. Kaya dapat lagi tayong happy. Dapat lagi tayong masaya. Amen. Dahil meron tayong Diyos na buhay eh. Kaya kapag nakikita tayo sa labas, uy, lagi ito nakangiti. Diba? Parang laging masaya si ano. Siguro wala tong problema. Amen. Kaya nga nakakatuwa kapag nakikinig tayo ng nakakapakinig tayo ng mga salita ng Panginoon, mas lalo tayong lumalakas eh. Katulad nung kay Daniel, yung sa prayer meeting ko, sobrang laki nung ginawa ng Lord kay Daniel. Kung kilala niyo po si Daniel, siya po ay nasa Bible. Amen. Yung story niya ay nagkaroon kasi ng parang batas. Ang batas na yon ay bawal manalangin sa loob ng 30 days or isang buwan. Sobrang tagal, di ba? Kung tayo nga, parang isang minuto lang kailangan manalangin tayo eh. Pag aalis tayo, kailangan sabihin natin sa Lord, gabayan mo kami, Lord, ingatan mo kami. Amen? Pero nung panahon na yon kay Daniel, bawal manalangin. At kapag manalangin ka o nahuli ka, kasi parang hinahanapan nila ng butas si Daniel. Hinahanapan nila ng magkasala si Daniel. Anong nangyari? Sabi doon, kapag hindi sumunod, ano matawag doon? Pag hindi mo sinunod yung batas na pinatupad, itatapon ka sa lions den or sa kulungan ng mga leon. Kung tayo, matatakot ka, syempre, di ba? Wala kapag tayo nag-pray, itatapon tayo sa mga leon. Kung sa aso nga, takot na tayo. Paano pa kaya sa leon? Di ba? Yung parang lalamunin tayo ng buo ng leon eh. Pero, yung faith na meron si Daniel, yung determinasyon na binigay ni Pastor Robel, yung sigasig niya sa paglilingkod sa Panginoon, hindi niya yun sinunod. Ano nangyari? Nanalangin siya. 3 days yun na tayo. 3 days. Nanalangin siya. Kasi diba tayo kapag tayo ay nanalangin, dapat pagising pa lang natin sa umaga, mananalangin ka. Kumain, bago ka kumain, mananalangin ka. Pag alis mo sa bahay, mananalangin ka. Sa lahat ng parang minuto, kailangan manalangin. Amen? Ganun eh. Nahuli siya. Nanalangin siya. Nakaluhod siya, no? Nahuli siya. Ano nangyari? Nung nahuli siya, tinapon siya sa leon. Sa bahay ng mga leon. Anong isipin natin? Kakainin siya ng buo ng leon. Pero alam niyo po yung nangyari? Praise the Lord. God is good. Kinabukasan, nakita ng hari na buong-buo si Daniel. Ganun buhay ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. Amen. Ganun makapangyarihan ang Diyos
na pinaglilingkuran natin. Amen? Ano nangyari? Nag-stand si Daniel sa faith na meron siya. Kailangan pa ba nating dumaan sa bahay ng mga leon para mag-stand fear tayo? Mag-stand tayo sa faith na meron tayo? Kailangan pa ba tayong itapon doon? Amen? Kung sa mga oras na to, kayang-kaya mo mag-stand sa faith na meron ka. Amen? Sa lahat ng panahon, kailangan natin mag-stand sa faith na meron tayo. Sabi ng Lord, kung ano yung nakikita or nagagawa natin, ginagawa natin, ganun kabuti ang Lord. Ang gusto ng Lord, sambahin natin siya sa pamagitan na kung paano kumilos ang Lord sa buhay natin. Ang verse na to ay sa unang Chronicles. Ito po yung awit ni David. Sabi niya doon sa 23, umawit ka kay Yahweh, buong sanlibutan. Ibig sabihin, hindi lang yung praise, yung song leader dito ang awit, kundi tayong lahat. Amen? Ipahayag, araw-araw, bigay niyang kaligtasan. Tayo ba ay ligtas? Nakatanggap na ba tayo ng kaligtasan? Amen. Kaya dapat natin to ipahayag. 24, ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian. Hindi lang sa atin or hindi lang dito sa church, kundi sa sanlibutan. Ipahayag natin yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Kung titignan po natin kapag tayo ay mga lingkod, ay mapapansin kagad natin yon. Kapag meron tayong kasamang ibang tao, tapos ang taong yon ay lingkod ng Lord, laging lumalabas sa bibig niya ay puro kapangyarihan ng Panginoon. Puro pasasalamat sa Lord. Naka-experience ba kayo ng ganon? Minsan, kapag meron nga ewan ko kung ano kaninong kwento yun, yung nagbumili lang ng sa tindahan, pero ang sinabi niya ay, salamat Lord. Kay Tita Becky, salamat Lord. Di ba? Yung parang, kapag ito yung lagi mong ginagawa, na pinupuri mo ang Lord, nasasanay yung katawan natin. Nasasanay yung buhay natin na paglingkuran ng Panginoon. Kaya sabi dyan, dapat sa gawa natin o gawa ng kapangyarihan ng Panginoon, sabihin natin, huwag tayong makasarili. Huwag tayong maging selfish na tayo lang yung binibless ng Lord. Dapat i-share natin yun. Lalo na sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen. Next, sabi doon, si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan. Si Yahweh lang ang karapat-dapat papurihan. Siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Higit siya sa mga Diyos-Diyosan na nakikita natin sa mga paligid natin. Dahil ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay Diyos na dakila at buhay. Next, ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang. Ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan. Kanya ang kaluwalhatian at karangalan, lakas at kagalakan na sa kanyang tahanan. Si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa, dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Next. Kilalanin ng lahat, maluwalhati niyang pangalan. Bawat isa'y lumapit at siya ay handugan. Sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa. Ang sandigan ng daigdig ay matibay niyang ginawa. Magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa. Si Yahweh ay nagahari, ganito ang ibalita. Parang tula lang no? Pero yung tulang to o yung salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Sabi ng Lord, kung sino ang Diyos sa'yo, ganun mo paglingkuran ng Panginoon.
kung paano siya kumikilos sa buhay natin, ganun natin i-bless ang Panginoon. Kung paano niya tayo pinagpapala, ganun dapat tayo magpala sa ibang tao. Kung paano nagiging mabuti ang Diyos, dapat nagiging mabuti tayo sa lahat ng panahon. Okay? And lastly, sabi ng Lord, God wants your heart. Your whole heart. Kasi sa totoo lang po, kapag tayo ay pumapasok sa church, hindi natin nabibigay yung buong puso natin. Bakit kaya? Kasi may mga hadlang. Hinahayaan mo yung mga hadlang na yon para hindi mo maibigay yung buong puso mo sa Panginoon. Ayaw ng Lord ng divided heart. Gusto niya whole heart. Pag sinabing divided, ibig sabihin sa puso mo, for example, ito yung puso mo. Ito yung puso mo. Kapag yung puso mo ay divided yan, meron yan yung parang pizza. Yung naka-pizza, no? Kung i-imagine natin yung pizza, kapag hinati-hati yan. For example, yung isang hati ng pizza dun sa heart natin ay nasa problema. Yung isang hati naman ng pizza dun sa puso natin ay sa mga bagay na gusto natin gawin. Nahati siya, nade-divide siya. Pero ang gusto ng Lord, whole. Kapag sinabing whole, buo. Walang kalahati. Kundi ang gusto ng Lord, buo. Why? Dahil naniniwala po ako kapag hindi ang buo, hindi mo mapaglilingkuran ng maayos ng Panginoon. Sabi nga doon, hindi porket na meron tayong problema, dapat iiwan natin yung problema doon. Tama? For example, kapag tayo, di ba, kailangan lingkod tayo ng Lord, iwan na muna natin yung problema natin sa bahay. Tapos pagpunta natin dito, dapat wala na yan. Hindi po pala dapat ganon. Dalhin natin yung problema na yon at ibigay natin sa Panginoon. Dahil kapag iniwan mo yun, pag uwi mo, nandun pa rin yun. Yung problemang yun. Di ba? Kasi iniwan mo eh. Pero kapag dinala mo, inalay mo sa Panginoon, paglabas mo dito, wala kang problemang iniisip. Meron nga sabi ng isang pastor, kung titignan talaga natin, kapag hindi mga mananampalataya, ang sasabihin niya, mag-church ka na naman, tapos pag church mo, paglabas mo dyan, may problema ka na naman. Yes, may problema na naman. Pero tayo bilang mga lingkod at laging sumasamba sa Panginoon, paglabas natin dito, meron mang problema, ang advantage natin, alam natin kung paano natin masusolusyonan ang problema na meron tayo. Amen. Magkakaroon tayo ng wisdom. Magkakaroon tayo ng knowledge na galing sa Panginoon. Amen. Kasi may knowledge dyan eh. Sa labas, ano yung knowledge dyan? Kapag ang problema mo ay pera, ano yung knowledge? Humiram ka sa Bombay. Sa 5-6. Diba? Ganun ang knowledge na meron sa labas. Pero kapag pumasok ka, lumapit ka sa Panginoon, iba ang knowledge na meron dito sa lupa, iba ang knowledge at wisdom na ibibigay sa'yo ng Lord. Amen? Dahil ang knowledge na ibibigay sa'yo ng Lord, sabi niya doon, di ba, yung memory verse ko, na anuman yung pagsubok na pagdadaanan natin, tapat ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Kundi bibigyan niya po tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin kung ano yung problema na meron sa atin. Kaya sabi ng Lord, gusto ko buong puso. Hindi kalahati. Kasi kapag kalahati yan, sabi nga doon, di ba, hindi lahat ng gusto natin, hindi sa lahat ng pagkakataon na kapag tayo ay masaya, kalooban ng Lord. Amen.
Kasi akala natin, ay masaya ako Lord, wala naman akong problema na nararanasan dito. Kalooban mo to. Hindi po. Maging sensitive po tayo doon. Na every time na hindi sa lahat ng pagkakataon na kapag tayo ay masaya, nagagalak na sa tuwa. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kalooban po yun ng Panginoon. Dahil minsan, sabi nga doon, mag-ingat tayo bilang mga lingkod ng Lord. Dahil ang kaaway ay aaligid-aligid lang yan sa paligid natin. Anong hinihintay niya? Na tayo ay mahata. At yung sayang yun, na akala natin masaya at kalooban ng Lord, yung pala yung naging dahilan para mahatak ka. Amen. Kaya sabi ng Lord, balance lang tayo. Balance lang yun. Balance lang tayo. At gusto ng Lord, buo ka. Amen. Buo natin, iaalay yung puso natin. Sabi doon sa Awit 86 verse 12, O Panginoong Diyos, buong puso'y laan. Pupurihin kita magpakailanman. At ihahayag ko ang iyong kadakilaan. Buong puso natin ialay, ilaan sa ating Panginoon. Dahil naniniwala po ako, kapag yan buo, lahat na mabubuo eh. Kapag buo ka, kapag buo tayo na inalay natin sa Lord, lahat ng mga taong nakapaligid din sa atin, mag-flow yun eh. Amen. Lalo na kapag sa isang grupo, kapag ikaw ay masaya, nahawa eh. Diba? Nahawa-hawa na eh. Ganon din sa paglilingkod sa Lord. Dapat ganon tayo. Maging blessings tayo sa iba. Na kapag ikaw ay buo na naglilingkod sa Panginoon, yun at yun yung makikita eh. Di ba kapag sa mga bata, sinasabi nila, ay gusto ko maging teacher din, kagaya ni ganito, kagaya ni tita. Ganyan di ba yung makikita nila? Dapat ganon din sa paglilingkod sa Lord. Gusto ko rin maging kagaya ni Pastor, na nagiging lingkod ng Lord. Amen. Di ba? So, dapat tayo ay buong puso iaalay natin sa Panginoon. Pag sinabing buo, wala na dapat, hindi na dapat natin inuuna yung sarili natin, kundi ang Diyos na. Ano ba yung pag inuuna yung sarili? Yung gusto ng sarili natin, kagustuhan natin, dapat hindi na yon. Salita ng Panginoon, kapag ang natutupad sa buhay natin ay kalooban ng Panginoon, hindi kalooban mo. Amen. Mas masayang i-enjoy ang blessing na gusto ng Lord para sa atin, kesa naman sa blessing na gusto lang natin. Kaya sabi ng Lord, buong puso. Di ba? Buong puso natin ialay ang ating Panginoon. Sabi nga dun sa Matthew 22 verse 37 to 39, meron ba ako dyan? Ay, ito. Sabi dun sa Proverbs 23 verse 26, giving our hearts to God involves surrendering our will to His. Kapag sinuko mo yung buhay natin, yung puso natin sa Panginoon, sinosurrender natin, then, sa ating Panginoon, yung mga gusto natin. Amen. Wala pong problema na meron tayong mga gusto or mga pinagpipray. Pero mas maganda, isurrender natin yan sa Panginoon. Hindi sa lahat ng pagkakataon nga, di ba? Hindi lahat ng pinagpipray natin okay. Kasi lagi ang sagot ng Lord, may yes, may no, may wait. Ibig sabihin, kapag no, ayaw ng Lord yun para sa atin. Kapag yes naman, gusto yun at kalooban ng Panginoon. And sabi niya dyan, it is about living for Him in obedience to His word. Mga lingkod ng Lord, dapat sumusunod din sa
salita ng Panginoon. Yun yung pagbibigay natin ng buong puso sa ating Diyos na buhay. Next. Sabi po dyan sa Matthew 22 verse 37 to 39, Jesus said, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself." Amen. Dahil kapag binuo, buong puso tayo naglingkod sa Panginoon, lahat na yon, lahat na ay magpa-follow sa kalooban ng Panginoon. Na kahit maisip natin, bakit ko ba ito minamahal? Dahil sabi ng Lord, kapag minahal mo, kapag buong puso mong ialay ang sarili mo sa Panginoon, lahat ng yon magpa-follow. And the conclusion, sabi doon, therefore, if you want the true blessings, gusto ba natin ng totoong blessing? Amen. From God, you shall worship Him truly and faithfully. Dapat natin sambahin ng Diyos, tapat at totoo. Dahil sabi ng Lord, meron pa bang verse dyan? Sabi niya doon, worship God if you want the best. Kasi tayo, gusto natin ng the best, pero wala naman tayong ginagawa. Diba? Gusto natin ng perfect score, pero hindi naman tayo nag-review. Gusto natin na makapasa, pero hindi naman natin inaayos. Sabi dyan, worship God if you want the best. Kung sa oras na to, mga kapatid, gusto mo ng the best na blessing from God, worship Him truly and faithfully. Amen. Surrender everything sa ating Panginoon. Sige, patuloy na palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayo.